ang lupit nito. Inaresto to si Pokis. Pero, ako sa tingin ko bagamat ito'y nakakaasar, nakakasakit ng damdamin itong ginagawa ng gobyernong ito, ito is a good sign. Bakit kanyo? Pag-usapan po natin. Kinakababahala natin ay bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin, nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, hinuhuli, inaarestong tulad ko. Yan. Sabi ko nga sa inyo, ito ay mistulang blessing in disguise. Ito ay parang good news para sa atin lahat. Dahil alam naman natin na itong gobyerno natin gumagalaw ng pailalim. Merong tumatalon sa bangin. May mga ganyan eh. Merong biglang tumatahimik. Hello, Saldico, nasan ka na? Merong biglang tumatahimik ng ganon, di ba? So, biglang nag-iiba ang istorya, binabago ang istorya, pero itong kay Pokis, hindi nila maitatanggi. Ito'y galaw ng administrasyon ng bangag. Ito'y televised, ito'y nasa balita, ito'y hindi maiwasan na kahit na mainstream media nakakampi nila, kailangan nilang ibalita. Nakita natin na ang bangag administration desperado na. Pikon na pikon na. Itong pag-aka-aresto kay Pokis, nilathala na sa buong Pilipinas ang pag-amin. Malapit na ang katapusan nitong si Bongbong Marcos. Dapat ang kinakasuhan, inaaresto yung mga taong nagnakaw ng bilyon-bilyon, yung mga kumuha ng pera na instead sana sa mga flood control para mawala ang baha. Ayun ang inaasam na inaantay natin na makulong, mapanagot, pero wala. Yun nga ang nakakapag dito, nakakasar na nakita ninyo. Yung mga nagsasalita, yun ang inaaresto. Okay, pero yung magnanakaw, haya-hayang buhay. Ang sarap. 'Di ba? Oo, nagbabayad pa dito, may tubig dito, nako, ano ba yung tubig-tubig? 'Di ba? Sila haya-hayang buhay. Ang sarap ng buhay nila. Pero yung mga nagsasalita, yan ang pinipigilan. Etong mga kakampi nila. Etong mga pinklawan, kaya nakakabwisit. Wala nang inatupag kung hindi Duterte. Duterte at Duterte na lang. Inciting to sedition ang usapan. Bakit? Hindi. Ang dami ng gugulo. Ang daming gustong pabagsakin ng gobyerno. 'Di ba? Yung mga NPA, yung mga makakaliwa. Bakit hindi yan yung mga rebelde, hindi yan yung pagtuunan nyo ng pansin? Ay sa bagay, parang kakampi nyo na 'di ba? Ano sa tingin ninyo? Kakampi na ba ng gobyernong ito etong mga NPA? Etong mga makakaliwa, etong mga komunista, etong mga magugulo. Tahimik sila ngayon Kasama ang pinklawan. Ito po, I have nothing against Catholic Church. Pero kahit Katoliko ngayon, yung mga pare, hindi man lahat, marami tahimik. Kayo yung maiingay dati. It shows yung real character ninyo. Ngayon kailangan kayo, asa na kayo. Sir, yung background ng case po ninyo, inciting to sedition, meron daw po ba kayong mga naging pahayag ng pag-aaklas laban po sa gobyerno or sa AFP? Ayun na nga yung inciting sedition is parang nanghihikayat ng sedisyon na pabagsakin ng gobyerno. Hindi ho namin ginagawa yon sa gobyerno. Kami lamang ay nagpapahayag ng damdamin, matinding puot, galit ng mga tao, na tulad ninyo, tulad natin lahat, tulad ng mga pulis. Kaya alam nyo mga kababayan ko, huwag po tayong titigil, huwag tayong papatakot. Ito'y tinatakot to Tinatakot tayo, huwag tayong hihinto. Hindi po tayo nananawagan na pabagsakin ng gobyerno. Tayo ay nananawagan na magsalita. Huwag tayong titigil sa pagsasalita. This is our year. Maniwala po kayo mga kababayan ko. This is our year, 2026. Maiahon tayo sa mga magnanakaw. Ang higit sa lahat, I'm very confident na maiaahon tayo dyan sa mga lintik na mga adik na yan.
Konti na lang, mga kababayan, konti na lang. Huwag tayong papatakot. Dire-diretso. Oh. Ha? Hindi to sedition. Hindi to inciting to sedition. Tayo ay nananawagan na ipagpatuloy ang ating pagrereklamo sa gobyerno sa mapayapang paraan. Dahil marami pang susunod dito kay Pokis. The more nyong hinihinto ang isang bagay, the more nyong ginagamit ang inyong kapangyarihan at pang-aabuso sa inyong kapangyarihan, meron tayong nababalitaan, marami pang susunod sa sundalo, sa kapulisan. Anong gusto nyo? Anong mas gusto nyo sa pulis? Tahimik? Sunod lang ng sunod? Sa sundalo? Kahit alam adik, sunod lang sunod? Ako'y nagtatanong lang, ganun ba gusto nyo sa mga sundalo natin? Tanong lang. Anong sa tingin ninyo? Pero meron talagang napipikon. May mga susunod dito kay Pokis. Tulad ng mga sundalo, na nararamdaman natin yung yun ang paglapastangan ng mga taong pinagkatiwalaan natin, ng mga taong binoto natin, na pagsilbihan tayo, pero sa halip, tayo ay winalangya. Ninakaw nila yung pera ng taong bayan. Yun ang gusto nating mapanagot. Ang bigyan ng justisya. Is it true, sir, na nakikayat kayo sa militar na mag-aklas po sa pamamalaan? Hindi, wala tayong mag-aaklas. Hindi po pwede yun. Yun, masasabi natin mag-aaklas, babagsakin ng gobyerno, talagang seditious yun. Pero hindi ko ginawa yun. Yung ginagawa ng United People's Initiative yun. Pero General, ano daw po yung naging context? Bakit po kayo kinasuhan ng inciting to sedition? Yung sinasabi nila, yung mga post ko raw na destabilization, ng gugulo sa gobyerno, mga ganon. Pero wala naman yung talagang mag-aklas, labanan ng gobyerno, papagsakin. Wala namang ganon. Ayun, ito usapin yan. Ha? Bakit daw siya kinulong? Yun ang tanong. Bakit siya inaresto? Okay? Destabilization. Alam nyo ba yung salitang destabilization? Yan na parating sinasabi ni Claire. Kayo ba yung magtitiwala pa dyan sa lintik na Claire na yan? Dati, galit na galit siyang kay Bongbong Marcos. Ngayon, kulang na lang. Himuri ng tubig. Himuri. Ba't ba tubig ako na? Himuri ng ang tumbong ni Bongbong. Konti na lang. Di ba? Pambihira, oh. Hindi po destabilization kapag nakikita mo yung pagnanakaw tapos magsasalita ka doon sa nakikita mo. Hindi po destabilization yun. Yun po ay karapatan na nasa sa saligang batas. Ang problema, kampi-kampi kayo dyan. Pag nasasaktan kayo, dahil tubig, ayan na naman si tu. Pag kayo'y nasasaktan, huwag niyong pinapa-aresto. Alam niyo kung bakit? Lalo kayong nahahalatang pikon. Tinatamaan kayo. Nasasaktan kayo. Oh. Ulitin natin ang pagpo-post sa Facebook ay hindi destabilization. Ito ay paglabas. Ako'y iniengganyo ko po kayo. Mag-post kayo sa Facebook. Wag natin pababagsakin ang pamahalaan. Dahil kung ang pamahalaan ay talagang magnanakaw at wala nang tiwala ang taong bayan, hindi natin sila kailangang pabagsakin. Babagsak sila ng kusa. Bakit? Sila mismo mau-overdose. Mau-overdose sila sa kanilang kagahaman, sa kapangyarihan at pera. So hindi po tayo nag-e-encourage pabagsakin ng gobyerno. Ako'y naniniwala, mas masakit ang pagbagsak nila pag ang langit ang gumalaw. Tayo, ini-encourage ko lang kayo, tuloy. Hindi po destabilization yan. Tuloy niyong isigaw yung laman ng puso ninyo sa mapayapang paraan. During the arrest, sir, nakaramdam ba kayo na parang may na-violate sa rights po ninyo? Hindi naman dahil of course binasahan ako ng Miranda rights pag aresto sa akin sa airport, sa terminal,
binasahan ako ng CIDG ng aking mga karapatan. So unfortunately, yung karapatan niyo nakalagay doon ay I am entitled, I have the right to counsel or legal counsel or legal assistance. Unfortunately kanina hindi nakapasok yung mga lawyers namin kaya nagkaroon ng konting commotion doon. Binahasaan pa ng Miranda rights. Sinasabi sa Miranda rights, nakalagay po yan sa batas, meron kang karapatan sa abogado. Hindi mo naman pinaharap sa abogado, bigla na lang Tory style di ba? Doon ka na magpaliwanag, wala abogado. Ganon ang style, binitbit lang. Pero pasalamat din to, pasalamat. Si Pokis, kasi kung ang umaresto dito, at PNP chief pa si Torre. Malamang ito, nandun na sa ICC na to. Doon bibit-bitin yan. Hindi natin alam, baka sa Timbuktu dalhin to si Pokis. Di ba? Wala pag si Torre ang bumirada ng aresto, walang due process. Walang due process. Basta yan ang nag-serve ng warrant of arrest. Walang due process dyan. Sasabihin lang sa'yo, my way or the hard way? Ganun. Susunod ka na. Di ba? Pero sa buhay ng tao, tapat-tapat lang yan. Kinaya lang naman yan ni Torre dahil may edad na si PRRD. Pero kita nyo, bilis ng karma. Yung dating PNP chief, saglit lang. Ngayon, tagalinis ng daan. Gusto sana ng lawyers namin na makausap ako kasi hiniwalay yung pag-aresto sa akin, wala yung mga lawyers doon. Yun lang naman ang nag-issue doon. Susubaybayan po natin itong balitang ito dahil napakalaki po nito. Okay?